Hello guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this is Hiro. First, I'd like to apologize sa tagal ko nawala kasi may mga nasikaso po akong mga importanteng bagay and may mga pinag-aralan po ako. Hopefully, in the next few days, makakatulong sa inyo yung mga ilalabas kong videos based sa mga pinag-aralan ko, pinag-aaral at pag-aaralan pa. So, medyo makakita kayo ng medyo bago na lalabas sa mga videos na sabihin na lang natin, hindi siya typical na tarot reading na lang. So, for this video, gagawin po natin ang weekly horoscope po. Para sa lahat ng zodiac signs, starting with Aries, hanggang kay Pisces, this will be for your sun, your moon, and your rising zodiac signs. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, and rising nyo, at the end of the video, we have a link for that para pwede nyo pong mapanood. So, let's start. Hello, Aries! So, this is your reading for September 1 to 7. So, tingnan natin. Pull tayo ng cards mo. And so, we're gamit natin ngayon is the Wisdom of the Oracle. Actually, gusto ko tong card na. So, hindi ko alam bakit. Okay, so what can we expect for this week? We have here Orphaned and Chopwood. You know what, Aries? Ito kasi yung week na medyo kailangan natin na makinig tayo. May mga papadala kasi mga tao sa life mo this time na medyo sabihin na lang natin, yayanigin nila yung paniniwala mo, mga ginagawa mo, iniisip mo, paninindigan mo. Huwag mo silang i-treat na parang threat or andyan sila para, ay nako, mga bashers yan or sisirain nila ako. No. Tingnan mo siya from the point of view ng universe. They are there to help you find kung ano yung pwede mong improve sa sarili mo. Ano yung mga energies, mga paniniwala, even yung mga tao or ginagawa mo, or even gamit actually, na hindi na nagsaserve properly para sa'yo. Mga hindi na nagbibigay ng magandang influence. Parang pwede siguro dati maganda yung naging takbo neto. Pero of course, everything changes, lahat nagbabago. So, ito na yung moment na ano ba yung kailangang improvements na kailangang gawin. Sila yung magpapakita sa'yo. Sila yung magbibigay nun. This is a good time to listen. This is a good time na na bigyan mo ng atensyon. Ano ba yung gusto sabihin? Oo, sabihin natin na pwedeng hindi maganda yung purpose nila na sa gagawin nila. Look beyond that. Tingnan mo ano yung sinasabi na kasi minsan sabi nga nila mas pinaka-honest na mga tao sa mundo patungo na kausap mo ay yung mga taong galit sa'yo o yung mga taong may sama ng loob. Why? Kasi kaya nila sabihin na yung totoo na hindi kaya sabihin ng ibang tao. Tanggapin mo yon as a form of a correction. Use it as a mirror. Kumaga sa isang ibon, gamitin mo yon as your wind beneath your wings. Hello Taurus! So, tingnan natin kung ano yung horoscope for September 1 to 7. Okay. This is for your sun, moon, and your rising zodiac signs. Oh! Fork in the road and why? Alam mo, ito yung week na kasi medyo kailangan mo talagang may mga decisions ka, Taurus, na kailangan gawin. Yung mga tipong, ano ba yung kailangan mong sundan, ano yung kailangan mong piliin. Huwag kang masyadong mag-depend doon sa mga nakikita mo. This is a good time actually makinig ka sa intuition mo. Ito yung magandang moment na kung saan makikinig ka, ano ba talaga yung sinasabi ng universe para sa'yo. Kasi yung reason behind this, na nakikita ko dito, masyado kang nakatingin sa logical perspective. Kung ano yung nakikita mo black and white. Walang masama doon. Kasi tama naman talaga ginagamit natin ang ating utak para doon. Pero, andito kasi na sinasabi ng cards, na neglect mo yung other side, the direction of the universe para sa'yo. Nalilimutan mo that the universe can also provide wisdom and knowledge. Kaya niya magbigay ng insights para sa'yo. Yun yung kailangan mong pinapakinggan din ngayon. Listen. Oo, marami sa inyo parang nahihirapan kayong maintindihan kung ano yung sinasabi ng universe. Then this is a good time to practice it. Meron ng verse sa Bible, I think it's somewhere in Exodus, I forgot. Sabi doon, be still and know that I am God.
So this is a moment. Huwag mong madaliin yung sarili mo. Huwag mong i-rush yung mga bagay-bagay. Kasi madalas yung mga deadlines na sinusundan mo, ikaw lang din nagbigay sa sarili mo nun. Ikaw lang din yung nagsabi na dapat ito, dapat ganyan. Sometimes you need to calm down. Sometimes you need to take the longer route. Kumbaga sa kalsada, kunyari, paakit ito sa Baguio, mas mabilis ang daan sa Cannon Road. Pero, mas ligtas sa Marcos Highway. Gets mo? Hi Gemini! So, this is your weekly horoscope for September 1 to 7. So, tingnan natin ha? With wisdom of the oracle. So, we have here is breathe and the card of the young. Dude! Ay, hold your breath. Kasi eto medyo, sabihin na lang natin, is kind of toxic yung week na to. Andun yung mga tipo, ang daming mga challenges na paparating. Kumbaga, kailangan mo talaga na matibay na baga ngayon. Kasi with this, sorry may mga basa ko dito, may mga tao talaga na sabihin na lang natin. Kumbaga, if this is within work, may mga feeling na tagapagmana ng kumpanya, mag-iinarte. Nakala mo yung mga tipong, may tawag sila dun yung parang feeling know-it-all. Ayun, Dunning-Kruger. Meron sa Dunning-Kruger effect na konti lang naman talaga technically alam nila, pero nagmamamaro sila. Kung wala lang patulan, please lang. Diyos ko, ikaw lang init ng ulo. Andoon na lang na you focus. You're going to survive the week na lang kasi things will be changing naman eventually. Now, this 2 cards is also saying na ando na lang na yung kung mo na bakit hindi mo papatulan? Kasi ganito yun eh. Di ba kuda nga sila ng kukuda. Dami lang sinasabi, feeling tagapagmana, feeling magaling. Eh sabi nga nila, ang isda, nahuhuli sa sarili nilang bibig. Kaya mo sila mismo ang sumira sa sarili nila. Kumbaga, binilde yung sarili nila with the false information, kung ano mga kasinungalingan yan. Then at the end of the day, sila din sisira kasi hindi nila kayang panindigan yung mga bagay-bagay. Hindi nila kayang mapakita na ganun nga sila. So, ikaw, do what you need to do. Focus on your task. And, kuha ka ng popcorn. Panoorin natin kung paano sila bumagsak sa kinakalagyan nila. Hello, Cancer. So, this is your weekly horoscope for September 1 up to 7. So, gamit natin si Wisdom of the Oracle. So, Cancer, tingnan natin, ha? Okay, so ano bang cards mo? Oh, Fates and By the Book. Ano ba yung this is actually a week na medyo may tuturo sa yung bago yung universe eh. Nasanay kasi kayo, ang dami sa inyo nasanay na, ay, hindi ko nakuha. Baka hindi para sa akin. Ay, nako, hindi ganun yon. You know what? There are a lot of times na sinasabi ng cards na to, para sa'yo naman talaga eh. Hindi mo lang nilaban. Hinayaan mo na kunin ng ibang tao. Para sa'yo naman talaga, pero dahil nakita mo medyo mahihirapan ka, hindi mo tinik. Cancer, remember, ang pinakamasarap na tagumpay ay lalo yung mga pinaghirapan. Diba may kasabihan nga na, ang sarap gumastos ng perang pinaghirapan mo, yung hindi mo ninakaw. Diba? So, same thing din dito na sinasabi ng cards. Ang daming, may mga opportunities may mga opportunities ibabalik yung universe sa'yo. Nasabihin na lang natin na, you need to consider fighting for it. You need to consider na ilaban mo. Kumbaga, take what is yours. Kumbaga kung ikaw may ari ng lupa, may mga squatter, of course, kukunin mo yan sa'yo yun, di ba? You have the right. You are the owner. So, same thing din dito. When an opportunity, when a blessing, when a position is being provided or abundance is being given, at may mga pilit na kumukuha, don't just stand there at panoorin sila. Do something about it. I-enforce mo yung sarili mo. Kasi alam mo, kaya ang mangyayari kung hindi mo gagawin, paulit-ulit nilang gagawin yon, magiging pattern yon to the point na ikaw yung magiging victim. And the universe does not want that to happen sa'yo. It's time that you fight.
This is a week that will teach you how to start fighting na. Okay? Hi, Leo. So, this is your weekly horoscope para sa September 1 to 7. Pull tayo ng cards sa Wisdom of the Oracle. Okay, so we have here Clean It Up, and we have number 21, tsaka Fates, number 17. Okay, saan ba sinasabi dito? Literal, clean it up. Literal, ito yung week na medyo marami kang lilinisin in terms of yourself. Let's just put it na, huwag ka munang magkaroon ng drastic decisions. Kasi, siguro, part na yun ng pagiging fierce nyo as a fire sign, Leo, na andoon na gusto nyong ilaban yung mga bagay-bagay, gusto nyo na makuha to. This is a week na medyo kalma. Take time to huminga ka, take time to relax, take this moment to also ground yourself. Kasi, sabi nga nung cards of the fates if sa'yo talaga yan, it's really meant for you. Huwag mo lang madaliin. If something is meant for you, there is a perfect timing. Yes, tama naman na pine-prepare mo yung sarili mo to claim that para sa timing na yon. Pero, ito lang pero sabi din ng cards is, wait for the proper timing. Sabi nga ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, diba? There's a time for everything. So, may timing din to. Huwag mo lang madaliin. Huwag ka lang yung tipong, may term doon yung kating-kate na makuha. It's better that this is the time. Kung nakikita yung opportunity na parang hinihintay mo, sabi ng cards, you really want it, you really want to grab it, gusto mo talaga ma-receive, then this is the time na i-prepare mo yung sarili mo. Ano yung kailangan matutunan? Ano dapat mindset meron ka? Anong klase dapat ng mga tao na sa paligid mo? Even the energies. Ano ba dapat energy meron ka? Para maging effective yung opportunity na pagbinigay sa'yo. Kumbaga, parang swak na swak. Kumbaga sa isang posisyon, if you're eyeing to be sabi natin, maging supervisor, as early as now, as early as now, kumbaga, ina-aim mo pa lang siya, i-train mo na yung sarili mo, how to be an effective leader. Hindi nandun ka na. Ay, good luck talaga. Ang gulo nun. So, this is a time for you to build that yourself and mold yourself into a person who is deserving for the opportunities na parating na ibigay ng universe sa'yo. Hi, Virgo! So, this is your horoscope for September 1 to 7. Happy Virgo season. So, tingnan natin kung ano yung sabi ng cards para sa'yo. Okay, we have here the Thinker and to the ocean. To the sea, to the ocean. Malapit na. Mas malaki yung ocean. Okay, so we have here 44 and 7. Okay, so what are we seeing here for September 1 to 7 para sa'yo? Ito talaga yung moment na for time for evaluation mo. Kumbaga, magbabalik tanaw tayo. Kumbaga, yung tipong, meron kang target So, yan sabi nga ni Thinker, you have a target, which is good. Meron kang goals. Then, it's also sabi nga ni To the Sea. Then, ito yung moment na balikan natin. Ano ba yung mga naging paraan para mapunta ka sa posisyon kung nasaan ka? Ano yung mga ginawa mo para ma-reach mo yung lugar kung nasaan ka ngayon? At the same time, ano yung mga naging, sabihin lang natin na nagkamali ka along the way at pumigil dun sa growth mo. Ito na yung moment na kung saan ihahayaan ng universe na maalala mo yung mga bagay na yon. Pwedeng maalala mo siya, pwedeng may magpaalala sa'yo, or out of the blue, biglang may mga situation na kapareho ng mga nangyari before. Bibigyan ka ng chance ng universe na medyo magkaroon ka ng second chance para magkaroon ka ng different approach doon sa situation. So, Virgo, medyo kakalikutin ng universe yung isipan mo, pati yung memories mo. Wag mo siyang ibabrush off. Huwag mo na parang ayoko na maalala yan. Masakit na nakaraan. All the more dapat mo siyang maalala. Kasi those pains, yung mga pagkakamali, dun yung tinatawag nating rooms for improvement mo Andoon yung lugar na kung saan mas makakagalaw ka ng meron ka mauungkat na mga bagay na dapat pala hindi ko to ginawa or dapat hindi ko pala sinabi to.
At the same time, you don't ka na rin magkakaroon ng idea, dapat pala sinabi ko to, or dapat pala ginawa ko to. Ano yung mga do's and don'ts? Dito talaga lalabas tong week na to. So, mag-escalate siya, huwag mo i-shutdown, listen, kasi you'll learn a lot. Hi Libra, so this is your horoscope para sa September 1 to 7. Gamit natin si Wisdom of the Oracle. So, kuha tayo ng cards mo. Okay, so meron tayo itong 21, clean it up. And 39, new life. So, marami ka pa rin kailangan end this week. Actually, andoon na literal, yung let them all talk. Kasi, andoon na pinapatid ito ng universe na medyo magkakaroon ng shift tutulungan ka ng universe mag-shift. Pwede ng mindset or ng emotions mo. Tapos, marami makakapansin. And, ito yung time na panoorin mo yung reaction. Panoorin mo paano magsasalita, ano yung gagawin ng mga tao na sa paligid mo. Dito ka magde-decide, dito ka magkakaroon ng opportunity to know sino pa ba talagang kailangan mo magstay sa life mo. Sino pa ba dapat yung kailangan nandyan or sa buhay mo. Kasi what the cards are saying also is, this is a time medyo may mga tatanggalan sa life mo na individuals. Sasabihin na lang natin na hindi na dapat nandiyan sa buhay mo. Mga tao na medyo ilalayo. Kasi kailangan medyo lumuwag yung circle mo. Magkaroon ng espasyo. Kasi may maipapadalang iba ang universe. Sabihin lang natin na tapos na yung purpose ng mga taong ito sa life mo. And it is time that a new set of people naman ang papasok na may dala silang bagong wisdom, bagong kaalaman, and of course, new connections. Tsaka yung iba kasi, lalo na yung pag in-observe mo sila, may kita mo doon kung sino yung mga, nagsimula naman silang okay, pero eventually, naging parang linta na lang din sila para silang mga lamok na nandiyan na lang kasi may nahihita sila sa'yo. So, this will be a moment na talagang sabihin na natin, tatanggalin sila ng universal life mo. Bibigyan ka ng ideas kung sino tong mga to. And from there, gawa ka ng mga decision mo and proper actions. Hi, Scorpio! So, this is your September 1 to 7 weekly horoscope. So, tingnan natin ha. Ano na sabi ng Wisdom of the Oracle? Okay, so we have here number 46, regeneration, and 12, change in the wind. Ayan. There is this verse ito yung naalala kong bigla May verse kasi sa, I think Haggai chapter 2 verse 9 yata yun. Sabi doon, kung tama ako the glory of the new house will be greater than the former house. Ibig sabihin, yung karangyaan, kagandahan ng bagong bahay, ay hihigitan pa yung karangyaan at kagandahan ng dating bahay. Tadan! So, medyo ito yung week na yun. You can experience a lot of transformation. Masyado, ang dami kasi sa inyo sa House of Scorpio na parang, hala, buti pa dati, ganito, ganyan, ganyan. Alam mo, wala masama. Kasi ako, ginagawa ko din yun. Na inaalala ko yung mga tiyatawag glory days, the beautiful days, ganyan. But use that as, huwag mong hayaan na parang hanggang doon na lang yun. If those were the glory days, let then create new glory days para sa'yo. And ito na yun, na binibigay ng universe. Now, ang dami sa inyo na nararamdaman na you have that urge na ando na yung drive. Huwag niyong pipigilan. Let it flow. Andito na yung sinasabi na ando na yung lumalabas na Huwag nating bigyan na, huwag tayong yung maging hadlang mismo para hindi mag-fulfill or para hindi umangat at ma-fulfill yung purpose ng universe para sa'yo. Now, I'm also seeing this itong week na to, sabihin natin may mga ibabalik na sabihin natin previous sa ginagawa mo na nalimutan mo na. So, pwedeng skills mo to or mga hobbies mo na unti-unti, progressively, ibabalik ng universe sa yung desire na balikan to. Go for it. Take that chance.
Kasi this will be a moment, doon magsisimula yung transformation mo. You will again go ahead and reach that same glory nung dati, but more than that, lalagpasan mo siya ulit. At lalagpasan mo pa ng lalagpasan. So, I hope nakatulong. Hi Sagittarius. So, this is your weekly horoscope for September 1 to 7. So, gamit natin si Wisdom of the Oracle. Ano masabi sa'yo? Okay, so we have here number 23, peace and chaos and conflict. Wow, contradicting, di ba? So, ano ba sabi ng cards for this week? Dude, ito lang alam natin, gala talaga kayo. Kasi Sagittarius is also called the house of traveling, besides sa philosophy. But ito kasi yung moment na do travel not because gusto mo lang, but do travel because naghahanap ka ng peace. Masyado mo na, ang dami kasi sa inyo in the house of Sagittarius, masyado nyong in-encompass yung sarili nyo kung nasan na kayo. It's, andoon na minsan, nakakaboryo din. Parang, di ba, ikaw na maburo sa bahay for so long. Tapos, andoon na yung challenge of productivity nyo is nawawala. Now, these cards are actually saying din, it's time that you find peace outside. Hindi lang yung basta na gumala. This is a moment, at least yung sabi ng cards, it's about time that you give yourself the chance na, ay, gusto ko to, makipag-one with nature. So, yung dami sa inyo na naghahanap ng, siguro na moment na makahinga kayo at yakapin ulit nyo si Mother Nature. So, this is a time to do that. It's a time na maging mas kumbaga, detoxify na rin. And not to mention din, ang dami nyo ng, kumbaga yung pagod nyo kasi for the last few weeks, siguro a few months kakaiba na rin Deserve mo rin naman na i-treat mo yung sarili mo. Now, there are a lot of people kasi na natingin sa inyo parang okay lang kayo kasi yun yung pinoportray nyo rin. But deep inside, you know for a fact na hindi kayo okay. Speak up. Andoon na madami ba sa inyo tingin na nipoportray nyo kasi that you're strong, you're okay, you're good. But deep inside, you're not. It's time that you already allowed them to know what's really going on inside of you. Pero paalan lang cards, hindi lahat is pwede mo sabihan. Choose those people kung saan pwede ka lang magbigay o magpakita ng totoo mong nararamdaman. Hi Capricorn, so this is your horoscope for September 1 to 7. Ayan. So, gamit natin si Wisdom of the Oracle. Hey, yung cards mo, we have here is the card of the Yin and Come to the Edge. So, 2 and 36. Dude, be in control. I-push mo yung sarili mo. Because yes, meron tayong tinatawag na guidance ng universe. But, paalala lang din, binigyan ka ng universe ng free will to drive yourself. So, we have here the Come to the Edge. Masyado ka nagiging kampante. It's time that you allow yourself to push. It's time na i-allow mo yung sarili mo na lumabas. Get out of your comfort zone. I-challenge mo yung sarili mo. Wag kang masyado na andoon sa okay na to. You're contented. This is a challenge for this is the universe challenging you to be productive. This is the universe telling you with the card of the Yin na to set things into balance. And with the Come to the Edge, andoon kasi na it's a moment na hindi mo na it's a moment na kailangan yung emotions mo medyo set aside lang natin muna. Yung mga feeling natin ganito, and it's time that to do, and kumbaga yung buhay natin yung sinasabi nila sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Now this also, these two cards are also telling me na andoon na since 11 siya. So andoon na, you need to, diba, card of justice So it's about balance. You know what, this card is also advising na kailangan mo na ding balikan. Ano ba yung mga relationships mo before na kinat mo? And it's ano yung mga relationship mo na naiwanan mo or kumbaga
hindi mo na bigyan ng tamang atensyon na or ni-neglect mo, it's time that you return to them. This will be a week na kung saan i-assess mo to and hindi mo kailangang biglaan eh. But a lot of those relationships, you know that needs to be mended, needs to be retouched, needs to be fixed, needs to have a chance. So use this week for that one. Hi Aquarius, so this is your September 1 to 7 readings. Gamit natin ang Wisdom of the Oracle. Okay, Aquarius. Okay, so we have here is Between Worlds and Not For You. Dude, ito lang Aquarius ha. Are you sure yung mga tao sa paligid mo are the right people that you are catering to? Dalawa kasi yung basa ko dito eh. Una, it could be na ikaw ba yun sa'yo to na tama pa ba yung mga taong kinakasama mo? Tama pa ba yung mga didikitan mo? O kailangan mo na talagang lumayo at lubayan sila? Kasi at the end of the day, baka mabiktima ka na naman ng gamitan. Now, the second thing is, are you really doing kung ano yung dapat ginagawa mo? O ginagawa mo lang yung mga bagay na to kasi parang nakasanayan mo na lang. Ginagawa mo na lang to kasi yun na yun eh. Kumbaga, yung sabi nga lang, it is what it is. It's time to break out of those cycles. It's time na lumabas ka na doon sa comfort na, ay hindi, okay lang yun kasi baka pag hindi ko to ginawa, sumama yung loob ni ganito, or kasi ito yung nakasanayan ko ng ginagawa. It's time to break the cycle. So, dito na magsisimula tong week na to. So, may mga bagay na, and this is also a week din na medyo papalo sa'yo ng universe, ano yung mga bagay, ginagawa mo, or even people na hindi na dapat nagsistay sa life mo. Mga dapat na talaga, matagal mo nang nilalaban, pero dapat hindi mo na nilalaban. Diba? So, ituturo sa'yo ng universe na, hey, Aquarius, let this go. This is not correct. Dapat bitawan mo na to. And andoon din na, actually, magkakaroon din ng urge sa iba sa inyo na magkaroon na, ay, sige, magsosolo muna ako kasi may mga kailangan ako matutunan. May mga ibang mag-off the grid. Yung mga tipo, ang hirap makontak. It's okay. Kung kailangan mong gawin yon para doon mo mas maintindihan kung ano ba talaga yung gusto mo para sa sarili mo. Hello, Pisces. So, this is for your September 1 to 7 horoscope readings. Gamit natin si Wisdom of the Oracle. Okay, tingnan natin. Patay ng cards mo. Oh, so we have your number 43, Deep Knowing, and number 4, Higher Power. Well, talang paalala sa'yo ng cards you are in control dapat ng emotions mo tong week na to. So, medyo magkakaroon ng mga sabihin ng natin na mga hypes ng emotions. Pero, pinapala kasi ng cards na to na kailangan ikaw yung, sabi nga, you are the captain of the ship, the master of your soul. So, bago ka magsalita, bago mag-react, pag-isipan mo muna. Sabi nga ni Deep Knowing. Andoon na huwag kang magpapatrigger sa mga tao, sa mga kwento. Especially may possibility, may mga lalapit sa'yo. Madami silang malulungkot na kwento. So, alam na natin kasunod niyan. Pag yung mga tipong mga bes, mare, pare, alam mo na, may kasunod dyan, pajutang. Pinapala sa'yo ng cards with the to the higher power. Be in control. Kasi, hindi sa lahat ng oras, at yung masakit na reality na gusto ipala sa'yo, hindi sa lahat ng oras kailangan mong tumulong. Hindi sa lahat ng oras yung tulong na ibibigay mo is dapat monetary or pera. Kasi, ang dami sa inyo, hindi nyo napapansin, ine-enable nyo, sinusuporta nyo yung mga taong yun sa mali ng mga desisyon. Oo, kailangan sila, pero kailan sila matututo? Kung lagi mo silang tutulungan, minsan, ang pinakamagandang tulong na pwede mong ibigay sa kanila ay yung hindi sila tulungan. Or better, sabi nga nung kasabihan,
Bigyan mo yung tao ng isda, kakain siya sa araw na yon. Turuan mo siya mangisda, buong buhay siyang kakain. Teach them paano nila ayusin yung life nila. Kung ayaw nila, then you're done helping them. So I hope po nakatulong yung mga readings sa inyo. Remember, those readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And as promised, may mga ilalabas tayong mga videos. So, hindi siya magiging consistent araw-araw. But we will try to keep track yung tinatawag nating transits in astrology. So, we will be doing some transit readings po. At hindi po natin zodiac signs mababasahan. Depende sa kung ano yung transit. Depende kung anong tatamaan yung zodiac sign. So, pero under yung sun, moon, rising nyo pa rin, yun yung babasahin natin. Hindi siya daily eh. Basta pag may transit ako nakita. So, I hope nakatulong yung mga readings sa inyo. So, again, maraming salamat sa inyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At hope magkita tayo very soon. All the way po dito sa in Dominican Hill and Baguio City. You have a great day and keep safe. Goodbye for now.